Isang bagong kakanin at syempre bago din sa ating paningin at sa panlasa na din ang ating lulutuin gamit ang nilagang kamote. Ito binabalatan lang natin at ating imash gamit ang tinidor or fork. But kung meron kayong potato masher, mas maigi din yung gamitin. Maglagay lang tayo dito ng 2 to 3 tablespoon of ubi powder, dissolve in 1 and 1/2 tablespoon of water. Dahil gagawa tayo ng kamote ubi flavor. But kung meron kayong pure ubi halaya, mas maigi din yung gamitin. Sa isang bowl, ilagay natin ang 2 cups of glutinous rice flour. Mag-add tayo dito ng 1/2 cup of brown sugar. Mix lang natin. Dito nag-add tayo ng 1/3 cup of rice flour at saka 1/2 teaspoon of fine salt. Mix lang natin. At dito, i-add na natin ang ating nagawang ubi flavor gamit ang ating kamote. Nag-add tayo dito ng 3/4 cup of cream densada, 1 cup of coconut milk, at minix lang natin ito. At dahil medyo basa pa ang ating mixture, nagdagdag tayo ng 1/4 cup of rice flour. Ang food color na nilagay natin mga mami is optional lamang. Kung gusto nyo maging matingkad pa ang kulay, pwede nyong dagdagan. Papainitan tayo dito ng ating non-stick pan. Ilagyan natin ang dahon ng saging at nagpahid tayo ng konting oil. Nag-add tayo ng 1/2 cup of the mixture. Pinatin natin para maging circle ang shape nito. Takpan natin gamit ang dahon ng saging. Lulutuin natin ito for 3 minutes. Pagkatapos ng 3 minutes, i-flip naman natin ang kabilang bahagi at mag-top tayo ng grated cheese. Cook for another 3 minutes. Mag-top na tayo dito ng grated cheese. Pwede ding mozzarella cheese ang inyong gamitin mga mamis kung meron kayong available. At pwede ding maging creative tayo dito. Pwede kayong magdagdag dito ng salted egg kung gusto nyo or kung bet nyo. Ito na, after 3 minutes, nag-melt na ang cheese natin sa ibabaw. Ahanguin na natin ito. Palamigin ng konti at lulutuin natin yung natira pa hanggang sa matapos. I will take a little trip over yonder, so I can take a look around at what you've seen. I can see from where I am you're on an adventure in a place. Ito na mga mommies, after a few minutes, luto na lahat ang ating bago at napakasarap na kakanin. At iroroll lang natin ito pagkatapos ibalot ng dahon ng saging na pinaglulutuan natin para fresh at mainit kapag siniserve natin. Napakasarap nito mga mommies at perfect talaga to sa merienda at syempre pwede ding pangbenta. Ito na, nakagawa tayo ng mga 8 pirasong ubi cheese rolled pancake. At ayan, isa-slice na natin ito at excited na talaga tayong tikman ang ating nilutong kakanin. Masarap itong kaining bagong luto mga mamis kasi medyo mainit-init pa. At syempre masarap din kahit na malamig na. Ito na ang ating napakasarap na ubi cheese rolled pancake. Ayan, pancake na, kakanin pa. At talaga namang nagustuhan nito ng aking mga anak kaya ubos ito at kinulang pa. Ayan na po mga mami, so pinyasubukan ang ating recipe. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!